Panginoon, kami ay labis na nagagalak sa pagkakataon na ito na muli mo kaming tinipon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, parangalan ng dakila mong pangalan, sapagkat karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat ka pong sambahin. Kinikilala po namin sa oras na ito na ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kinikilala po namin na ikaw ay kataas-taasang Diyos, banal, makatarungan, makapangyarihan, at walang katulad. Sa umaga pong ito, kami ay labis na nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa gabay ng iyong Santong Espiritu. Lord, preach to our mind, preach to our heart, and preach to our will. At nawa, Panginoon, yung impluensya ng iyong Espiritu, yung kapangyarihan mong gabay sa aming pakikinig, ang siyang aming pong maranasan. Makinig kami ng mayroong pag-ibig, makinig kami ng mayroong pananampalataya, at makinig na mayroong kaming paggalang, Panginoon, sa iyong salita. Hindi po tipikal ang aming pag-aaralan sa umagang ito, kaya po hiling namin, Panginoon, nasamahan mo kami sa aming pag-aaralan sa oras na ito. Lord, we dedicate this for your own glory, at hindi po, Panginoon, unang-una sa mga bagay na nakahihigit una sa iyong kaluwalhatian at karangalan. Maraming salamat sa dakilang pribilehiyo na ito na kami ay patuloy mong pinagpapala sa aming pananampalataya at espiritual na buhay. Ama, maraming salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Open theism. Yan po ay typical at problema na ho ng church history. Noon at hanggang ngayon, may mga so-called and professing Christians na hindi sila aware sa paniniwala na ito. Ano ba tinuturo na open theism? Basically, the belief that God does not exercise meticulous control over His creation. Okay. So ito po ay isang maling filosofiya, maling teolohiya na kumakalat at kumalat noon at lalo na ho ngayon. Na parang ang Diyos na ito ay nagkakamali. Na parang ang Diyos na ito ay pabago-bago ang isip. Na parang ang Diyos na ito ay hindi niya alam yung mga maaaring mangyari sa kinabukasan o sa hinaharap. Hindi siya all-knowing. Na parang hindi kontrolado ng Diyos na ito ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng panahon, at ang lahat ng pagkakataon. But the Bible is clear. The Bible is clear that the Bible is against open theism. And Epicurean's philosophy, dahil may tinatawag po tayong providence of God. Providence of God. Maliwanag po sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ang manini na silad ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Ito po ang sabi, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Sabi po ng isang theologian, God's providence is His almighty and ever-present power, whereby, as with His hand, He still upholds heaven and earth, and all creatures, and so governs them that live and blade, reign and drought, fruitful and barren years, food and drink, health and sickness, riches and poverty. Indeed, all things come to us not by chance, but by His fatherly hand. Not by chance, but by His fatherly hand. We believe
that this good God, after He had created all things, did not abandon them or give them up to fortune or chance, but that according to His holy will, He so rules and governs them that in this world nothing happens without His direction. That's providence. Nothing happens without His direction. Ang providensya ng Diyos. Ang providensya ng Diyos. Ang sabi po ng Job 9:11, siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko maramdaman. Siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko maramdaman. Tatlong bagay ho ang kailangan maunawaan at matandaan natin sa umagang ito sa pag-aaral po natin ng providensya ng Diyos. Number 1, pinaghaharian ng Diyos ang sansinukob. Pinaghaharian ng Diyos ang sansinukob. Ang lahat ng kaganapan ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon paman. Okay? Ang lahat ng kaganapan ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon paman. Hawak ng Diyos ang ating pagkatao. Okay? Hawak ng Diyos ang ating pagkatao. Punta tayo sa number 1. Ang salita pong providence ay galing sa Latin term na pro and vide. Ibig sabihin, the Lord sees in advance. Okay? The Lord sees in advance. Bago pa ho likhain ang sangkalangitan, bago pa ho likhain ang sansinukob, bago pa ho likhain ang sangkatauhan, noon pa man, dahil sa ang Diyos ay Diyos ng katalinuhan, Diyos ng karunungan, alam na niya at nakita na ng Diyos in detail, okay? In detail. Hindi lang po ang larangan ng temporal na bagay, kundi lalo't higit ang mga bagay na eternal. Ulitin ko po hindi lang po sa larangan ng temporal na bagay, kundi yung eternal na bagay. Ang Diyos po ng Biblia ay Diyos na walang simula at Diyos na walang wakas. Okay? Alpha and Omega. We're going dun sa attributes of God. I-touch lang natin ng konti. Hindi po siya nasasakop ng oras o panahon katulad natin. Sapagkat ang Diyos ay eternal, ang Diyos ay immortal. Which is, and this eternal, glorious, immortal God is the Creator, Sustainer, Ruler of the universe. Okay? This eternal, immortal God is the Creator, Sustainer, and Ruler of the universe. God did not just create the universe and then walk away, which is basically open theism, leaving it to depend on itself for its own existence. God did not just create the universe and then walk away. Tandaan po natin yan. Kung paano kontrolado po ng Diyos ang sangkalangitan, sansinukob, ang sangkatauhan, kung paano kontrolado po ng Diyos ang hindi mabilang na kalawakan. At sa bawat kalawakan ay mayroong hindi mabilang na bituin. Ganon din ho niya pinag-aharian ang sangkalangitan, sansinukob, at sangkatauhan. Balik po tayo sa Hebrews chapter 1, verse 3. Pwede po ba kayo makipagbukas sa akin sa Hebrews chapter 1, verse 3? Marami tayong bubuklatin ngayon. Hebrews 1, verse 3.
And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. Yan po ang sabi ng Hebrews 1:3. So hindi po inosente ang Diyos sa mga pangyayari ngayon. Okay? At sa maaaring mangyari sa kinabukasan at sa maaaring mangyari sa kasaysayan. Hindi po inosente ang Diyos. We know that God is sovereign. He is completely aware sa mga pangyayari o mangyayari sa kinabukasan o pangyayari at mangyayari sa kasaysayan. Okay? Alam na alam ng Panginoon yan. Hindi lang sa dahil nakita na ito bago likhain ang sangkalangitan, sansinuko o sanlibutan, kundi ito ay Kanya rin itinalaga. Yan. Gusto ko pong matandaan niyo yung mga word na yan. Itinakda. Bago palikain ang sansinukop at sangkatauhan. Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, sa nilikhay mula doon, sa nilikhay maghahari, walang hanggan. Ano po ang sabi ng Isaiah 46:10? Yan, punta po tayo ng Isaiah 46:10. Declaring the end from the beginning. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things which have not been done, saying, the Lord said, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Sa Tagalog ho, sa simula pa'y itinakda ko na. Okay? Sa simula pa'y itinakda ko na. At aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. O, yan ho ang Diyos. Itinakda, mangyayari, gagawin niya ang gusto niyang gawin. Sovereignty of God, providence of God. At dahil pinaghaharian ng Diyos ang sansinukob, ang lahat ng kaganapan ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon paman. Lahat ng pangyayari, mabuti man o masama, ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon paman. Medyo mabigat po ito ng konti. But we need to be faithful sa salita po ng Diyos. And I pray to the Lord na mag-grasp po natin to somehow dahil napaka-importante po nito sa sovereignty of God and providence of God. Ulitin ko po. Lahat ng pangyayari, mabuti man o masama, ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon paman. March 11, 2011. Sino pong nakakatanda nun? March 11, 2011, nakaranas ng lindol at tsunami ang Japan. Tandaan niyo po? At mahigit 15,000 ang namatay. At 2,500 naman ang hinahanap pa sa ngayon. Yan po ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon pa man. November 8, 2013. Naranasan po natin ang lupit ni Yolanda. Tama po ba? At I pray na yung bawat isa po sa atin ay naging safe naman by God's grace. At halos 15,000 rin po ang namatay. Yan mo ay kapasyahan
at itinakda ng Diyos noon pa man. February 20, 2017, sa isang field trip, 14 na estudyante ang namatay at isang driver naman ang namatay sa Tanay, Rizal. Yan po ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon pa man. Year 2008 or 2009, if I'm not mistaken, meron akong kaibigan na ginamit ng Diyos upang ako ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Masipag po siya sa eskwelahan, matalino, at may takot po sa Panginoon. Ang kanyang trabaho ay sa karinderya ng kanyang tita. At stay-in po siya doon nagtatrabaho. Alas 9 ng gabi, magka-text pa kami. Pero pagtungtong ho nung alas 5, nagsabi po sa akin ang kanyang tita na yung kaibigan ko na yon ay nakadapa, naliligo sa sariling dugo. Siya ho ay nilooban, ninakawan, at pinatay. Ang sabi ho ng base sa investigasyon, dahil kinausap po ako kasi during that time kami pa magka-text, kaya hindi ako makakaiwas sa maaaring questions. Pinalo ho ng transformer sa ulo. Makailang ulit. And then, ang kinamatay po niya, sinaksak siya ng isang parang kutsilyong pang kusina na tumagos at tinamaan yung kanyang puso. Yung yung magnanakaw ay dumaan doon sa likod kasi nakita po yung bakas ng paa niya kasi natapakan niya yung dugo ng kaibigan ko. Doon siya lumabas at actually hanggang ngayon wala pang maliwanag na hustisya kung bakit ganun ang nangyari. Masakit. Sobra. At hindi ko po maunawaan. Pero isa lang ho ang sigurado, yan ho ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon pa man. Kalamidad at kamatayan, punta po tayo dyan. Job 28:26. Ipinasya niya kung saan papatak ang ulan. Sino ho nagpasya? Ang Diyos ho. Job 36:32. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinababagsak sa nais niyang matamaan. So, sovereignty of God, providence of God, lahat ho ng nangyayari na sitwasyon, pagkakataon, ay sumusunod lang sa sariling kumpas ng Diyos. Dahil siya ho ay makapangyarihan. Yung bagyong tumama ho sa Tacloban, kapasyahan ng Diyos. Kasi ho, siya ang nagpapasya kung saan papatak ang ulan, at siya ho ang may hawak ng kidlat at pinababagsak niya kung saan niya gustong matamaan. Yan ay kalamidad, kamatayan tayo. Job 14:5. Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang buwan. Hindi na kinakailangan na pumunta ka sa doktor para magpa-check up at para malaman mo kung hanggang kailan ka pa mamubuhay. Dahil sa salita ng Diyos, may taning ka na. At bilang na rin ang kanyang buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. So yan ho ay kalamidad at kamatayan. Ito ho, mas mabigat. Paano ho kaya yung sakit at salot? Dahil marami ng relihiyon ngayon
na nagtuturo, lalo na ho si blank, na ang Diyos hindi nagpapadala ng sakit, na ang Diyos hindi nagbibigay ng kahirapan. Lahat yan sa demonyo. Hindi yan galing sa Diyos. Pagka ganyan naman ang idea natin, we call it dun sa philosophy and bad theology na dualism, na parang magkapantay ang kapangyarihan ng Diyos at ng Diablo. Ano ang sabi ng Biblia pagdating sa sakit at salot? Punta po kayo sa Deuteronomy 28:58. Basahin natin hanggang pababa. (58 to 61 ho Ito po ang sabi sa Tagalog. Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, at hindi nyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilakot na pangalan ni Yahweh, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan ko, linaw, padadalhan ko ng matinding kahirapan at mga salot. Bakit? Kapag hindi ninyo sinunod lahat ng nasusulat sa aklat na ito. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo. Padadalhan ko, padadalhan niya kayo ng ibang karamdaman, hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan, hanggang sa kayo'y mamatay. Kalamidad, kamatayan, sakit, salot, ay nasa ilalim ng kapangyarihan, pamamahala, kapasyahan, at probidensya ng Diyos. Lahat po ng pangyayari, mabuti man o masama, aminin po natin, minsan, pagka pulos kabutihan ang ating nararanasan, purihin ang Diyos. Lahat ito'y galing sa Diyos. Ito'y ipinasa niya. Ito'y niloob na niya bago pa mangyari ang lahat. Pero kapag masyado ng rough at hindi mo na maintindihan yung sitwasyon, napakasakit ng nararanasan mo, hindi mo masabi na galing to sa Diyos. Hindi mo masabi na itinakda na to ng Diyos. Na ang lahat ng sisi nasa paligid. Hindi ko sinasabing sisihin natin ang Diyos, but it's depend doon sa iyong knowledge sa sovereignty of God and providence of God. Lahat po ng pangyayari, mabuti man o masama, ito'y para sa kanyang karangalan at ikabubuti ng kanyang mga tunay na anak. Kahit ho napakasakit at napakahirap maunawaan, ito'y para sa kanyang karangalan, ito'y para sa ikabubuti ng kanyang mga tunay na anak. Ang lahat po ng sitwasyon at pagkakataon mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking issue sa buhay, mula sa pinakasimple at pinakamahirap na sitwasyon sa buhay na ating nararanasan noon, ngayon at sa darating pang panahon ay ayon sa probidensya ng Diyos. Ayon sa probidensya ng Diyos. Mabuti o lalong higit, maging masama man ito. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, Ako ang lumikha ng dilim at liwanag.
Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya nito. Mas mabigat po ito sa King James. And you can examine it sometime. Jeremiah 31:28. Kung paano ako naging maingat nang sila'y aking ibagsak, bunutin, sirain, saktan at lipulin, buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. Panaghoy, Lamentation 3:37-38. At madalas iwasan ng mga so-called pastor sa panahon natin ngayon. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Okay? Masama at mabuti. So yan ang pinaghaharian ng Diyos, ang sangkalangitan, sansinukob at sangkatauhan. At ang lahat ng kaganapan ay kapasyahan at itinakda ng Diyos noon pa man. Ibig din naman hong sabihin, hawak ng Diyos ang kilos at buhay ng isang tao. Okay? Hawak ng Diyos ang ating buhay, kilos, at pagkatao. Punta po tayo sa Gawa. Acts 17:28. Sabi mo sa Tagalog, hawak niya ang ating buhay. Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. So wag ko kayong maniniwala sa mga pauso ng mga karamihang inchik sa panahon natin ngayon. In philosophy, we call it voodooism, na kayo ang may hawak ng inyong kapalaran. No? Yan ho ay malaki kasinungalingan. Maliwanag mo sa Biblia na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kikwento po ako. Almost 5 years po akong nagtiis sa isang Roman Catholic school. And at the age of 19 or 20, if I'm not mistaken, nang ako ho ay makagraduate ng high school. Sa hirap po ng buhay, hindi ako kayang pag-aralan ng aking nanay. So ginagawa ko ho, ako ay nag-apply as working student. So 5:30 a.m. umaga hanggang 5 p.m. ako po ay isang janitor, dishwasher, crew, and cashier. Tapos pagdating naman ho ng alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, ako naman ho ay mag-aaral. So, may 80 pesos po ako a day. Pero libre na ho yung aking tuition fee. Almost ano po yan, almost 5 years na routine. Pagod na yung katawan mo sa trabaho, pagod pa yung isip mo sa pag-aaral. So, namakaraos po ako ng high school sa La Consolacion. Ako naman ho'y pinag-aaral ng isang kaibigan kong pastor sa STI ng computer. Kaya lang ho, hindi ko rin na-nurture yung aking pag-aaral na yun. Awa naman ho ng Diyos, nakapasa at maayos din naman ho ang naging grado. Na makatapos po ako, wala akong ibang pangarap kundi matulungan ang aking ina sa mga intindihin sa buhay. Kasi mga nanay, maraming intindihin sa buhay yan eh. Huwag na po kayo mag-amen. Anyway,
Sa mga hindi po kasi nakakakilala sa akin ng aking pong tatay namatay when I was 10 years old. Lung cancer po ang kinamatay ni Papa. Malakas uminom, malakas magyosi. Yan. Asang-asa naman ako, nung makatapos ako ng high school, ng STI, sabi ko, nakakabuild ng lakas ng loob, sabi ko, makakapasok na ako ng trabaho. So, apply ako sa Manila. Kung sadly ho, dalawa lang. Kung di ka makapasa sa interview o sa exam, hindi ka naman tatawagan. Lipot ako ng Maynila, kung saan ako napadpad, nag-invest ka na ng pagod, nag-invest ka na ng oras, nag-invest ka na ng pera. Wala eh. Mapait. Nasa tiri ka ng araw, mag-a-apply ka kung saan-saan. Wala talaga. So may isa pang kaibigang pastor, nag-invite sa akin mag-aral sa Bible School. Sa loob po ng 4 na taon, ay hindi rin naging madali. Dahil nakatapos po ako ng 4 na taon na dahil saktuhan lang po ang buhay natin, no? Nakikipitik ka ng fita at nakikisip-sip ka ng kape. At sometimes, yung mga kaibigan akong pastor na, Mark, pandagdag mo sa mo, panggastos. Ganyan. Ako naman, medyo nahihiya na ako, ganyan. So, sila naman, very supportive. Yet, during those times, tempted po ako na magtrabaho kasi may pressure sa akin kasi panganay ako eh. Tatapusin ko ba yung Bible School o magtatrabaho ako? Ano ba talagang dapat kong piliin? Hawa naman ho ng Diyos, nakatapos naman ho ako sa Bible School. At ano pa rin yung pressure? Ano pa rin yung stress? Tapos na ako ng high school, ng STI, tapos ka na ng Bible School, sabi ko, madali na ako makakapasok ng trabaho dito. Balik na naman ako ng Maynila, gano'n na naman, invest ka ng pagod, ng oras, ng lakas, ng pera, dalawa ulit. Consider, hindi ka makapasa sa interview, hindi ka makapasa sa exam, hindi ka tawagan. Napakabuti ng providensya ng Diyos. But anyway, pagkaraan mo nun, sabi ko, walang trabaho sa Maynila talaga eh. Sabi ko, hindi na ako mamimili. Kasi masyado akong maarte sa trabaho nun. Sabi ko, bakit tapos ako ng private school na lako, STI ako, Bible school ako. Kaya lang talagang walang trabaho eh. Mapait. Sabi ko, Lord, siguro tinuturuan mo ako. Kailangan ng magandang ugali at asal. Hindi na ako namili ng trabaho. Ito yung mga listahan na napasok akong trabaho. Nagtinda ako ng lechon ng manok. Yan, parang andox. Griller. Yan. Sumunod, naging loan consultant ako. O, baka yung mga kayo dyan, gusto nyo kailangan nyo ng pera, utang kayo sa akin, ganyan. Pero may mga kilala naman po akong financer. Tapos, naging construction worker ako. Wow, what the providence of God. Tapos, uling-huli ho, naging janitor naman ako sa Malolos. Kumikita ka ng maliit na pera. May joy ka kasi nakakatulong ka sa family mo. At tatanggal kahit paano yung stress, yung pressure. Pero something bothers me. May gumugulo sa isip ko. May gumugulo ho sa akin. Maraming beses ho ako sumuway sa Diyos. Maraming beses ho ako sumunod sa sarili kong kalooban. Yet ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang mananaig. Yung kaligayahan ho na makatulong at mapaglingkuran ang mga kabataan at ang kapatiran na tulungan, turuan ng mga Bible-based doctrine and Bible-based life principle ay hindi maikukumpara sa pera na kinikita ko. Kasi merong saya, merong tuwa. Kaya nag-pray ho ako sa Diyos. Remember, pressured ako sa family ko, pressured ako sa sarili ko, pressured ako sa future ko. Sabi ko ho sa Panginoon, Lord, sa iyo ang buhay ko.
sa iyo. Ikaw ang nagmamayari. Sa hirap at sa ginhawa, maglilingkod ako sa iyo. Kahit na magutom ang pamilya ko, maglilingkod pa rin ako sa iyo. To make a long story short, sa biyaya naman ng Diyos, yung kabigatan ko po na maglingkod ay ganoon na lamang. Nagbukas ng pintuan ng Diyos upang mas makilala ko siya at patuloy kong maunawaan ang tawag niya sa buhay ko. Niloob po ng Diyos na ako'y makapag-aral sa isang intensive tribal missionary sa Language and Culture Institute sa Nueva Vizcaya. 6 months. 6 na buwan, walang kuryente. Walang maayos na bahay, walang maayos na paliguan, dahil tribal nga po ang context. Kailangan matutunan mong mabuhay sa bundok. Kailangan matuto kang mangahoy, magsibak, mangisda, gamit ang mga lumang gamit. Kasi ang lambat, wala naman sa sa bundok, wala naman sa mga tribo. O kailangan matuto ka rin magtanim. Kasi yun ang kakainin mo. Kailangan matuto ka mag-alaga ng hayop, ng baboy, o ano man. Kasi doon ka kakain. At higit sa lahat kailangan matutunan mong mag-adapt ng ibang lingwahe. Kasi kahit na mahusay ka sa hirap ng buhay, kung hindi mo naman kayang intindihin, at kung hindi mo naman din alam yung lingwahe nila, hindi kayo magkakaintindihan. Biyaya naman ho ng Diyos sa kabila ng hirap ng buhay doon sa aking training, nakaraos naman ho. Hinubog ng karanasan ang aking pagkakilala sa Diyos, maging ang aking ugali at asal, at sa Kanya ho ako nagbibigay naman puri. Maraming beses na po akong nag-alinlangan sa Diyos, umiwas sa pinag-uutos ng Diyos. Maraming beses na po akong lumayo sa kalooban ng Diyos. Maraming beses na po akong nagmatigas sa Diyos. At sa dulo, personal na tawag at kalooban pa rin ng Diyos ang mananaig. Providence of God. Labis po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya tinugon ang aking mga panalangin. Salamat sa Diyos dahil hindi niya sinagot yung mga prayers ko. Ngayon nalaman ko na sa mga panalangin iyon ay may mga nakatagong lust, may mga nakatagong pride, kapalaluan, pagmamataas, pagiging selfish, na hindi ko talaga nakapagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan kaluguran sa ating Diyos. Maraming pangit na karanasan, maraming napakasakit na karanasan, ngunit kontrolado ng Diyos ang istorya ng aking buhay. And I believe hanggang sa aking pagpanaw. Bakit to? Dahil ito'y Kanya niyang itinakda bago pa likhain ang sangkalangitan, sansinukob, at sang katauhan, para sa Kanyang kaluwalhatian at sa aking ikabubuti. Tama po si Apostol Pablo, hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Sulyapan ho ngayon natin yung istorya ng buhay ni Habakuk, ni Job, at ni Jose. Okay? Nasaan ho ba si Habakuk? Para ho mas mabilis, diretsoyin na ho natin. Ang hindi pa po sa mga hindi po nakakapakinig o familiar kay Habakuk, siya po isang propeta na labis na nabahala sa karahasan ng malupit na taga-Babylonia. Ang tanong niya sa Diyos, bakit hindi kayo kumikibo, gayong pinupuksan na nila ang mga taong higit na mabuti kaysa sa kanila? Sumagot naman ng Diyos na siya'y kikilos pagdating sa takdang panahon. Chapter 1, verse 2 and 4, ang sabi po ni Habakuk, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at labanan. Ang batas ay walang bisa. Propeta nagsasalita sa Diyos.
at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Parang Pilipinas lang Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Ano ang sabi ng Diyos? Chapter 2 verse 3. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang matagal ito, hintayin mo. Hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Ito po yung issue ni Propeta Habakuk. Yung karasan, kawalan ng katarungan. Inilalagak niya sa Diyos. At yun yung sagot ng Panginoon. Kontrolado po ng Diyos ang lahat ng karahasan, kaguluhan at kasamaan. Ang Diyos ay Diyos ng karunungan at alam niya ang personal na daing ni Habakuk. Ang mga sitwasyon at pangyayari ay itinakda na ng Diyos at ang lahat ng sitwasyon ay nasa ilalim ng pag-iingat ng kanyang providensya. Punta ho tayo sa istorya ni Job. Sa chapter 1, verse 8 to 12, ito po ang overview ng story. Nag-uusap ang Diyos at si Satanas. Tanong mo ng Panginoong Yahweh, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Tugtong pa ni Yahweh, sumagot naman si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya, pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin, halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Yun ang sabi ni Satanas sa ating Diyos. Sabi ng Panginoong Yahweh, kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. So nakita mo natin na under permission, no? Sumusunod lang din ang kaaway, ang dyablo. Si Satanas, ayaw sa kapahintulutan ng Diyos. Chapter 2, verse 13 to 20, ito na yung story. Isang araw, nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po kaming nag-aararo gamit ang baka at nanginginain naman ng mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagsasalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastola at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita. Sunod-sunod. May dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo, sinisi at sinigawan ang Diyos. Yun ba ang sabi ng Bible? Hindi ho. Ano ang sabi ng Biblia? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh
ang babawi. Purihin si Yahweh. Chapter 2, verse 7. Tadtad ng nagnanaknak na sugat ang buong katawan ni Job, mula ulo hanggang talampakan. Sugat, mula ulo hanggang talampakan. Verse 8, sinabi ng kanyang asawang babae, as an encourager, comforter, and suitable helper, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Wow, what a great encouragement. Chapter 2, verse 10, ano po ang sagot ni Job? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Pagpapala lang ba ang ating tatanggapin sa Diyos at hindi na natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Yung sovereignty of God, yung providence of God na nasa isip na pinananaligan ni Job sa mga oras na ito. Nawala na ng ari-arian, namatayan ng tauhan, namatayan ng mga anak, nagkaroon ng matinding sakit sa balat, isama mo pa ang kanyang suitable helper na asawa na siyang nagturong sumpain ng Diyos, nasa gitna ng mabigat na pagsubok, nasa gitna ng napakasakit na pagkakataon, nawala na ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Panginoon, ano itong ginagawa mo sa akin? Ito ba ang sukli sa aking tapat na pagsunod sa iyo? Ito ba ang bunga ng aking paglilingkod sa iyo? Ito ba ang sinasabi mong malasakit? Ito ba ang sinasabi mong biyaya? Ito ba ang sinasabi mong pag-ibig? Ito ba ang sinasabi mong hindi mo ko iiwan, ipababayaan? Ito ba ang sinabi ni Job? Hindi yan ang sinabi ni Job. Ano ang sabi niya? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Wala pong ibang magpapalakas sa Kanya, kundi ang paniniwala na ito'y itinakda at plinano ng Diyos noon pa man. Walang ibang ginhawa sa Kanya, kundi ang katiyakan na sa kabila ng lahat ng pangit na sitwasyon o masaklap na pangyayari, kontrolado ng Diyos ang lahat at nasa ilalim ng pag-iingat ng Kanyang providensya. Last story. Punta po tayo kay Jose. Overview. Sa mga anak ni Jacob, si Jose po ang pinaka-paborito nito, na siya naging dahilan ng pagkamuhi ng kanyang mga kapatid sa kanya. Isang pagkakataon noong naikwento po ni Jose ang kanyang panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa kanyang harapan. Kinuwento po niya ito sa kanyang pamilya. Ngayon, lalo hong namuhi ang kanyang mga kapatid. At ang sabi nila kay Jose, ano? Ibig mo sabihin, yuyuko kami sa'yo? Tanong mo ng tatay niya, anong ibig mo sabihin? Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Ang sabi ko ng story, sa pagkamuhi, plinano po ng magkakapatid na patayin si Jose. Tandaan po natin yun, ha? Plinano po ng magkakapatid na patayin si Jose at ihulog sa balon. Ngunit napagkasunduan nila na huwag nang saktan si Jose, kundi ipagbili na lamang sa mga Ismailita. Pagdating naman po ng mga Ismailita sa Ehipto, ipinagbili naman po si Jose kay Potiphar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Si Jose po ay nagserbisyo ng maayos, kaya lang mo napagbintangan po siya na rapist. Sa galit ni Potiphar, ipinahuli niya si Jose at ibinilanggo kasama ang ilang tauhan. Pinagbili ka na ng mga kapatid mo, nagserbisyo ka ng maayos, napagkamalang kang rapist, ikukulong ka pa. Ngunit si Jose po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Ang tagapangasiwa po ng inumin ng Paraon at panadero ay parehas na nanaginip.
At ipinaliwanag naman ito ni Jose sa tulong ng Diyos. Lumipas ang 2 taon, ang paraon naman mismo ang nanaginip. Sinabi naman ng tagapangasiwa ng inumin ang kanilang naging karanasan nang maipaliwanag ni Jose ang kanilang panaginip. Kaya siyempre, pinatawag ho ng paraon agad si Jose. Umarap siya sa paraon, isinalaysay naman ng paraon ang kanyang naging panaginip at sa pagpapala ng Diyos, nagustuhan ng paraon ang panukala ni Jose. Wow, ito na, medyo umangat-angat ng konti. Upang mapaghandaang maigi ang taggutom na darating sa Ehipto. Kung kaya't si Jose ay ginawa nilang tagapamahala sa